para sa pasasalamat ng Dantes and Salas family, para sa kagalingan ni Rona Cheryl Velasquez, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Bilog Tan Eusebio at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ang unang simbang gabi o ang Misa de Gallo. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Jonathan Caballero OAR. Magstayo po ang lahat. Kalabing-anim ng Disyembre, simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng lahing Pilipino. Siyang nagiging kaming gumigising, sa tugtog ng pagpanawalang higit. Itong umaga, kami kinabukasan, lalakad kami ng kayaman. Babagay ng ilong at inang ng maligayang Pasko ko at mahalig ng kamay. Simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng lahing Pilipino. Siyang nagiging kaming gumigising, sa tugtog ng pagpanawalang higit. Itong imaga, kami kinabukasan, lalakad kami ng kayaman. Babagay ng ninong at ninang ng maligayang Pasko ko at mahalig ng kamay. At kami, siya, puso ng tiyan, kung pusa, hindi namin malimutan ang masarap na ututsuan matutulog kami na may iniisip ang bagong taon natin at ang tatlong maring darating sa Pilipinas ay Pasko pa rin. Maaga kinabukasan, lalakad kami ng kayaman. Babagay ng ninong at ninang ng maligayang Pasko ko at mahalig ng kamay.
panalangin para sa family sponsor sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento, ang kandila ng kagalakan. Panginoong Yesus, sa pag-iilaw ng kandila ng kagalakan, itinataas namin sa iyo ang pamilya ni Mr. and Mrs. Alvin Manabat, Mr. and Mrs. Manuel, at ni Mr. and Mrs. Edgar Pedraza. At pati na rin ang lahat ng mga pamilyang naririto. Pagpalain mo sila at ang kanilang tahanan upang mapuspos sila ng kagalakang na bumula sa iyo. Kagalakang hindi nawawala kahit sa gitna ng pagsubok. Naway magdingning sa kanilang buhay ang iyong kagalakan. Kagalakang nagpapalakas ng loob. Kagalakang nagbibigay pag-asa. At kagalakang nagdadala ng liwanag sa iba. Gawin mo silang halimbawa ng pusong marunong magpasalamat at maging saksi ng tunay na kagalakan habang naghahanda sa pagdating ni Kristo. Amen. Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagsisimula po natin ng ating pong simbang gabi, inanyayahan tayong suriin ng ating sarili. Si Jesus, ang salita na nagpapatotoo sa katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Sa maraming pagkakataong mas pinili nating pakinggan ang ingay ng mundo kaysa sa kanyang tinig, sa kababaang loob hilingin natin ang kanyang awa. Panginoong Yesus, isinugo ka ng Ama upang ipakita ang pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Ngunit madalas ay hindi namin nakikita ang iyong pagkilos sa aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ikaw ang liwanag na nagbibigay lakas sa aming pananampalataya. Ngunit dahil sa pagod, sa mga tukso, at mga alalahanin sa buhay, kami madaling mawalan ng tiyaga at tiwala. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, tinatawag mo kaming maging mga saksi sa aming pamilya, trabaho, at pakikitungo sa kapwa. Ngunit sa halip na magmahal at maglingkod, kami nagkukulang sa kabutihan at katapatan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Namin, inigaw mo, ipanalangin.
Ikaw na nalulublog sa panorama. Maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ang Jesu-Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumadalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesu-Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pamamagitan ni Isaías, ipinakikita sa atin ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat sa kanyang kalooban. Sila'y titipunin niya sa bahay dalanginan kasama ng lahat ng bansa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat at ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sariling iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba sa kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang na sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkakatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Damay magpulit sa'yo ang
Gawain kami kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway sa'yo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway sa'yo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway sa'yo ang lahat ng mga tao. Naway sa'yo ang lahat ng mga tao. Halina't kami ay dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasihan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. Ang magawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatutuo na ako'y sinugo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mahina ang sagot, mukhang mga tulog na. No? So, ulitin natin, magandang umaga! Yan, pala, gising naman pala eh. At welcome sa ating pong day 1 ng ating pong Misa de Gallo 2025 dito po sa Our Lady of Peace and Good Voyage. Palakpakan! At salamat for choosing ang Birhen ng Delpan, Our Lady of Peace and Good Voyage sa inyo pong pagsisimbang gabi. No? Sana simbang gabi na lang lagi. No? So, para ganito ho, karami yung nagsisimba. Pwede ba? No? Na kahit tapos na ganito pa rin. No? Pwede naman, di ba? Kasi di ba, meron tayong lugar na tinatawag na Paskohan Village. Ano ibig sabihin nun? Buong taon, Pasko doon. So, sana, okay lang ba? Kaya naman siguro. Sabi nga nila, ang unang gabi kadalasan, madami ang dumadalo ng simbang gabi. Pero habang tumatagal po ito, unti-unti raw nababawasan na nagsisimba. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Dalawa sagot eh. Yung iba, oo. Yung iba, hindi. Pero anyway, no? Kung may nagsasabi man na ganoon na nababawasan, para po sa inyo, no? Para po sa atin, patunayan po natin na hindi ito totoo. Pwede ba? Ako, mahina ang tinig. So, ibig sabihin bukas, wala na yung iba. No? So, pero kung kayang karirin ang ating pong pagsisimbang gabi, pero pag kinarir po ang pagsisimbang gabi, hindi dahil sa para mabuo lamang ito, kundi ito'y maging bahagi ng ating panata at alay na rin sa Panginoon sa paggunita sa kanyang kapanganakan. At para po mapagtibay o makatulong sa ating commitment sa pagbuo ng Simbang Gabi 2025, kahit puyatan, mahalaga po na maging maliwanag sa atin ang layunin ng ating pagsisimbang gabi. Mahalaga po na maging maliwanag sa atin kung bakit po tayo nagsisimbang gabi. At isa po sa pangunahing layunin o dahilan ng simbang gabi ay ito po. Manalangin para sa katatagan ng pananampalatayang Pilipino. Ito po yung circular ni Kardinal sa mga simbahan, lalong-lalo na po, sa atin po dito sa sa Manila, no? Ang pagsisimbang gabi ay isa sa mga layunin nito ay the perseverance of the Filipinos in the faith. No? So napakahalaga pong layunin yan. No? Ano ba ibig sabihin ng the perseverance of the Filipinos in the faith? No? Ang pananalangin po for perseverance is asking God for strength to keep living faithfully and setting a good example. So, napakahalaga po ngayon yan. At isa sa mga sana maging bihandog natin sa Panginoon at sa buong mundo ang ating pong pagiging buhay na pananampalataya sa pamagitan po ng pagiging saksi. Nagpapatotoo sa pamagitan ng ating mga mabuting halimbawa. Sa panahon ngayon, ang pananatiling tapat sa Diyos, sa asawa, sa magulang, sa pamilya, sa trabaho, ay napakarami pong distractions. Ang dami pong mga sagabal. Ano-ano po itong mga sagabals na ito? Well, stress. Ay, naku, buhay na buhay ang salitang yan. Stress. Isa is mga problema. Naku, left and right. Sa iba't ibang klase. Hindi na po natin kailangang isahin yan.
At siyempre, ang mga hamon at mga pagsubok sa buhay. At kapag kulang ang ating pagtitiyaga, madali po tayong mawawalan ng focus. No? Mahalaga po yan, yung focus. No? At tigit sa lahat, madali po tayong mapapalayo sa Panginoon. Once pumasok po yung mga bagay na ito, madidisturb ang ating pong mindset, no? Yung pananaw, direksyon. Kaya nga po, ang simbang gabi ay paanyaya upang mapalalim ang ating ugnayan sa ating Panginoong Hesus na siya namang nagbibigay sa atin ng lakas sa ating pananampalataya. At isa po sa mga bagay na nagpapalakas ng ating pananampalataya ay ang mensahe ng ating ebanghelyo ngayong unang gabi ng simbang gabi. Ano po ba meron sa mensahe ng ating ebanghelyo? Simple lamang po, ipinaalalahanan tayo na si Jesus ay nakikilala hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang mga gawa. Kaya nga, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa ating pagsisimbang gabi ngayon, na maging mga saksi ng ating Panginoon sa pakikinig sa kanyang salita at higit sa lahat sa pagtupad sa kanyang kalooban. Sa madaling salita, ang keyword po natin sa unang simbang gabi ay walang iba kundi maging saksi. Magpatotoo. Ayan po ha, at maging totoo. Ayan. So, napakahalaga po niyan. No? So, lalong-lalo na ngayon na maraming mga fake. No? Yung mga fake. Baka mamaya, pati yung pagsisimbang gabi, fake. No? So, hindi naman talaga yung simbang gabi. Sabi nga, simbang gilid. Yung iba, simbang gilid. Di ba? So, nasa gilid lamang. No? So, mga ganyan. No? Kaya nga, dahil talking about pagpapatoo sa kay Kristo, ilang mga suggestions, no? Para po mapagpatibay natin ang ating pagiging saksi at pagpapatotoo sa ating Panginoon. Una ho, sa pamilya. Paano? Simple lamang. Makinig ng may malasakit. Pag nagsasalita ba si husband o nagsasalita si wife, nakikinig ka ba bilang husband or wife? Pag nagsasalita ang iyong nanay o tatay o magulang, nakikinig ka ba? O kung nagsasalita ang iyong anak, ikaw nanay, tatay, nakikinig ka ba? O kayo bilang pamilya, no? Kayo ba'y nakikinig sa isa't isa? No? Yan po yung pakikinig ng may malasakit. No? Isa pa, no? Sa pamilya, no? Ay sana, no? O hindi lamang sa pamilya ito, no? Kahit sa trabaho, sa kapwa, itong bagay na ito is sana no, magpatawad ng mas madalas. No? Magpatawad ng mas madalas. No? So alam ninyo, no? Sana ngayong Pasko, no? Isa sa mga mangyari at biyayang ibigay sa inyo o sa atin, kung sino man sa atin na may mga kaaway ba ang dapat sabihin dyan o gamiting salita o merong tahimik na parang sa isa't isa tahimik, ibig sabihin parang Cold War no? Sana nga mabuo na ngayon, no? Magkaayos na, no? At alam niyo, no? Isa sa mga naging saksi po ako no? Ng isang himala ba tawag doon? Hindi naman pwede, no? Biyaya pwede, no? Pero isang naging tulong, alam niyo ito sa mga merong may samaan ng loob, no? Isa sa naging saksi ko na nakatulong ay Christmas party. Christmas party. Lalong-lalo na doon sa exchange gift. No? Kasi pag nabunot mo yung ayaw mo, pambira, di syempre, mapipilitan kang magbigay ng regalo. Di syempre, no? So pag nag-aabutan na kayo, di maglalapit kayo. No? At pag naglapit kayo, siyempre, may picturean, kaya magyayapusan. So, meron po ako nasaksiyang ganyan Kaya sabi ko, okay, hindi pala yung, sa Christmas party, sapagkat nagkasundo. I hope, hindi lamang sa araw na yon, kundi tuloy-tuloy na.
So ayan po, sana ay yan ang mangyari, no? Sa inyo pong mga activities ngayong Pasko ay magkaroon ng pagkakasundo. Yan po yung sa pamilya. No? By the way, no? Nakikita kasi si Jesus pag nagmamahalan, no? Pag nagkakaroon ng kapatawaran. Pangalawa, sa trabaho o sa paaralan, no? Paano tayo magpapatotoo sa ating Panginoon? So, simple lamang, maging tapat kahit walang nakakakita at tumulong nang hindi naghihintay ng kapalit. So napakaganda po, basic po yan. No? Mga elementary teachings po yan. No? Sabi nga nila, lahat ng mga bagay-bagay, marami no? Sa ating mga magagandang values, nagsimula yan nung tayo po elementarya. In fact nga, sabi nung nabasa ko, sino sa inyo dito pagising sa umaga o pagising lamang is nagtitiklop ng mga ng kanilang pinagtulugan? O sino sa inyo dito yung pagising, bahala na yan, hanggang mamaya, ganun na yun, no? Sino po sa inyo? Hindi na, nagtatanong lang natin dyan eh. No? O ewan ko kung si Kuya Boyet magtatanong mamaya. No? So, sino? Sabi nga noon yan na yung basic. No? Nagtitiklop ng gamit, inaayos yung pinagtulugan, no? Hindi yung iniiwan lamang. Sino sa inyo pag kumain, iniiwan lamang yung yung pinagkainan? Dito, ayusin naman ni nanay yan, no? Magpasinop yan. Hindi ko makakalimutan ito, sapagkat one time, kumain po ako sa isang fast food. No? Mag-isa ako, no? So, unang-una, nahiya ako dun sa may dumating, nauna pa doon. No? May dumating, unang-una, no? Nahiya ako sapagkat bago sila kumain, nagdasal muna. Ang naloob, sabi ko, nahiya ako kagad. No? So, ako kumain. No? So, di yari na kagad ako doon. No? Balljack na kagad ako doon. So, dali, tamaan kagad ako No? Pas pangalawa, ito na. No? Isa pang napakagandang napansin ko sa kanila. Pagkatapos silang kumain, yung mga pinagkainan nila ay tinapon nila. Although nakalagay naman yan, di ba, sa mga kainan, clean, clean as you go, parang ganun ba? Live as you go, parang ganun. Di ba ikaw yung mag-ayos? Pero sa atin, hindi no? Hahayaan pa natin yun. Bakit? Bayad yan Kasama sa bayad yan. So, sila ang mag-ano yan, mag-aayos yan. No? Well, anyway, pwede naman siguro. No? Pero, yun nga basic po yan no? Basic na values. At elementary lamang po yan. Elementary. Di ba? Yan naman ang mga instructions sa atin nung bata tayo. No? Magdasal, mga po, etc. etc. Para basic. No? So, ganun din po. No? Maging tapat, kahit walang nakakakita, tumulong nang hindi naghihintay na kapalit. Bakit? Kasi ang ating Panginoong Hesus ay nakikita sa katapatan at kabutihan ng loob. Pangatlo, sa pakikipagkapwa. Paano? Nagiging saksi tayo, nagpapatotoo tayo sa ating Panginoong Hesus sa pagiging mahinahon sa pananalita at magbahagi sa mga nangangailangan. Alam niyo, ingatan natin yung ating mga pananalita. Baka hindi natin pansin, meron na pala tayong nasasaktan sa ating mga sinasabi. Sabi nga nila, kung sa tingin mong hindi naman makakatulong yung sasabihin mo, huwag ka na lang magsalita. Huwag mo lang sabihin. Sometimes yung mga ganong bagay na kikip-kipin mo na lamang. Hindi naman kikim-kimin, no? Kundi parang mas may wisdom, no? Na mas mabuti nang manahimik ka kaysa magkagulo pa. Mas lumala pa. No? Kaya nga, sana, no? Ingatan natin yan. Kasi ako, yan yung isang learning ko din sa buhay, no? Kasi meron akong kaibigan o kakilala na matagal na kaming, honestly, pag nagkikita kami noon, nagkukulitan pa kami, nagkikilitian sa gilid, no? Tapos nagpipisilan ng mga bilbil, mga ganyan. No? Pero nung meron akong nasabi sa kanya, parang nasaktan yata, wala na. No? Pag nagkikita na lamang kami, walang hi, gano'n na lamang, hindi na yung talagang mainit na No? Siguro naman kayo din, no? Meron kayong samahan na matagal na, pero nung nabasag ito, no? Wala na ngayon. Kahit na nagkabati na kayo ngayon, pero civil na lamang na tinatawag. No? Sayang, no? Nawala yung yung parang spirit, no? Nandiyan pa rin naman, pero iba na. Kaya nga siguro, ayun, no?
mag-ingat sa ating mga pananalita, no? Lalong-lalo na kung ito po'y nakakasakit. No? Kasi sabi nga nila, no, ang simpleng kabutihan ay mukha ng ating Panginoong Hesus. No? Kaya nga, magbahagi, no, o tumulong o anuman, no, na walang kapalit sapagkat ang simpleng kabutihan ay mukha ng ating Panginoon. Ang pang-apat na area no, kung saan tayo pwedeng magpatotoo ay sa social media o online life. No? Marami sa atin, alam ko, ang exposed sa mundong ito, no? Sa platform na ito na tinatawag. So anong dapat nating bantayan sa ating social media at online life? Well, we will iwasan yung paninira. No? Alam niyo, well, kasama na yan. No? Yun ang advantage o disadvantage ng teknolohiyang ito. Real time lahat no? Ewan ko kung meron sa inyo nagbibideo sa akin, maliban itong nasa harap natin. No? So talagang binibideo, no? Lahat real time. No? Impormasyon, etc. No? Pero once na pinost mo, dalawa-dalawa lamang yan. Either, well, sabi ko nga, pwede naman, nakakatulong din. Kaso nga lamang, yung mga bashers, hindi mo ba? No? Ayan, yung mga recommend sa kanya, yung iba masasakit, no? May masasakit yung mga sasabihin, etc. Paninira, anyway, no? Pero hindi po madali yun no? Hindi po madali. Kung ikaw yung nandoon. No? Kaya nga sometimes, sino sa inyo yung mahilig mag-post sa Facebook kung mga may problema sila o frustrated sila? Anyway, ito kasi nagiging outlet ng tao kung saan doon nila dinadaan yung sama ng loob nila. Pwede naman siguro, pero sometimes, well, depende kung paano ang reading ng iba. Pero kailangan bang malaman ng mundo ang pinagdadaanan mo? Siguro, mas dapat nakakaalam ng pinagdadaan mo ay ang Panginoon, di ba? So, sa Kanya mo sakihin yung pinagdadaan mo. Well, pwede naman din yung social media. Kaso nga lamang, may mga sasaw-saw dyan. Okay, yung iba magsisimpatya. Pero yung iba naman is mga ganito, ganyan. Kaya hindi basta-basta, no? Dapat alam mo kung paano gamitin ang teknolohiyang ito, no? Lalong-lalo na ngayon, no? Ang daming fake news, no? Maraming fake news so, ginagamit dito. Alam niyo ang pangit o nakakatakot sa fake news is create an atmosphere na yun nga, no? Takot, etc. etc. No? Nag-overthink tayo. Ang dami yan, ang hirap yun. No? As mostly, isa sa mga nakaka-stress yung overthinking. No? Masyado tayong na-overthink. No? Ang dami nating naisip. No? So kaya yan yung dapat nating bantayan. No? Iwasan ng galit, paninira, at magbahagi ng mensaheng nagbibigay ng pag-asa. Kaya nga sabi nila, kahit sa online, makikita si Jesus sa paraan ng ating pakikipag-usap. Tama naman, totoo po. At panghuli, sa panahon ng pagsubok, no, paano po tayo nagpapatotoo sa ating Panginoon? Simple lamang, manalig, magdasal, at magtiwala sa Diyos. No? Tandaan natin, ang pananampalatayang hindi sumusuko ay buhay na patotoo sa ating Panginoon. Bilang pagtatapos po ng ating pagbabahagi sa unang simbang gabi, no? Huwag pong kalimutan, pinaalalahan tayo na ipinapakita natin si Jesus hindi lamang sa dasal, kundi sa ating mga salita, kilos at pagmamahal. Kapag pinili nating magmahal, maglingkod at magtiyaga araw-araw, tandaan po natin, si Jesus ay nagiging buhay at nakikita sa atin. No? Ang maikling buod ng ating ebanghelyo sa araw na ito, ayan po, sinulat po natin, ang tunay na patotoo tungkol kay Jesus ay hindi lang sa salita, kundi sa buhay na gawa. Ang ating pananampalataya ay nagiging makabuluhan kapag nakikita si Jesus sa ating mga kilos, sa pagmamahal, katapatan at paglilingkod sa kapwa. Higit sa lahat, higit sa panalangin at debosyon, tayo po ay tinatawag na maging saksi na ipakita si Kristo sa ating pamilya, kaibigan, katrabaho at sa bawat araw ng ating buhay. Sa ganitong paraan, nagiging liwanag tayo na naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Amen po ba? Amen. At bilang tema, team song natin sa unang araw, no? Bilang tugon sa hamon ng salita ng Diyos,
na maging saksi ni Jesus, magpatotoo kay Kristo. Ito po sana ang ating ito ang ating maging awitin, no? Ang awiting pananagutan. Sabayan niyo po yung ating video, no? Para wag ninyo makalimutan ang ating unang gabing commitment. Sino man, sumabay po tayo. Bubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Magsitayo po tayo! Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Palapakan natin ang Panginoon! Sige na po, tama na. May feeling ninyo, nagkakarismatic na tayo dito. No? So, ating pong abot sa Panginoon ang ating mga prayer requests sa ating pong panalangin ng bayan. Mga kapatid, humiling tayo sa ating Ama ng kaloobang handang magpatotoo sa Kanyang kapayapaan sa ating bawat salita at gawa. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan, sinapapilit mga obispo, pari, diakono at mga daiko sa pagtutulong at gawa ng anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming mga natitipon ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang amin ding piliin palagi ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga mahal naming namayapa na, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulutan mo kami ng kapayapaan upang lubos kaming magalak habang kami nagbabantay sa pagdating ng aming tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face. With the throne of redeeming grace, Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy Manalangin kayo mga kapatid, ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapit nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos sa inyong mga puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makakaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubudyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno langit at lupa, nakadakilaan mo, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong mabanal ang mga kaloob na ito. Upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inayabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong latit at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklos sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng mga atantanang mga obispo at kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sa muling mabubuhay kay din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaysa ni Jose na kanyang esposo, ng mga apostol ni San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Nicolas de Tolentino, Santa Rita, San Miguel Arcangel, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Sa tagubilin man nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangin ka sa pahig ng galang mo, makasal
kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace! Peace! Narito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga mangumunyon po gamit ang kamay, kung pwede po pagkatanggap ninyo, isubo po kagad. Kasi po marami tayo, baka mahulog at maapakan po ang katawan ng ating Panginoon. Salamat po.
upang kaya kailangan sabihin sa akin yan, para naman kasi hindi pa alam. Ang aking araw-araw ay iyong nang iniba, mula pa noong ikaw ay aking nakilala. Pinasaya ang ikot ng aking munting mundo, binigyan ng dahilan ng bawat oras at minuto. Ang bawat kong pangarap iyong pinalitan, binigyan ako ng lakas, tiyaga at tapang na harapin ang bawat tanong at pag-alinlangan, dahil alam kong ikaw ay katabi ko lamang. At sa tuwing pagsikat at paglubog ng araw, nagsisimulat ng mawakas sa salitang ikaw. Kaya wag mo lang itanong kung ano pa sa akin ay kulang, dahil bawat araw kasama ka ay Pasko walang hanggan. Aking araw-araw ay iyong ang iniba, mula pa noong ikaw ay aking nakilala. Inasayaw ang ikot ng aking munting mundo, binigyan ng dahilan ang bawat oras at minuto. Ang bawat kong pangarap iyong pinalitan, binigyan ako ng lakas, tiyaga at tapang na harapin ang bawat tanong at pag-aalinlangan, dahil alam ko ikaw ay katabi ko lamang. At sa tuwing pagsikat at paglubog ng araw, nagsisimulat ng bawakas sa salitang ikaw. Kaya wag mo lang itanong kung ano pa sa akin ay kulang, dahil bawat araw kasama ka ay Pasko walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na haing, lagi nawa naming madama ang iyong kagandang loob upang kami magkamit ng kaligtasang pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
magsiyo po sandali sa ilang mga pasasalamat at mga paalala. Sa ngalan po ng ating simbahan at ng ating mga kaparian, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa mga pamilya na nagsindi ng kandila ng Adviento, ang Mr. and Mrs. Alvin Manabat and family, Mr. and Mrs. Manuel and family, at Mr. and Mrs. Edgar Pedraza and family. Maraming salamat po. At tulad po ng nakagawian, tayo po ay mayroong anticipated simbang gabi simula December 15 hanggang December 23 sa ganap na ikapito ng gabi. Wala po tayong alas 6 na gabi na misa. At ang simbang gabi sa araw na ito nagsimula December 16 hanggang December 24 ay alas 4:30 pa rin ng umaga. At pag ito po ay natapat ng araw ng linggo, wala po tayong alas 6 ng umaga, bagkus ang susunod ay alas 8 ng umaga, sa hapon ay ganun pa rin, alas 5 ng hapon at alas 7 ng gabi para sa anticipated simbang gabi. So, meron po tayong pamaskong handog. No? So, balit ang sektor po ang gagamitin natin. Ang mga sektor na mga may sakit, PWD, mga ganyan. So, sa bagay pong ito, kung meron pat maluwag pa po sa inyo na tumulong din sa apostolate na ito, voluntaryo na lamang pong ialay, either po sa misa, yung mga goods, o kaya naman po sa opisina kung ito po ay cash. No? So, ang pamaskong handog natin sa taong ito ay sector. No? Sectors. So, unti-untiin po natin yan, taon-taon, meron po tayong targeting sectors. No? Ito ngayon ay mga bedridden, no? Mga PWD o ano. Pero number one po yung mga bedridden. Kaya nga ho, kung kayo po siyempre, ang pagkailangan naman pa rin naman yung mga goods, no? Common goods. No? Pero siyempre, mas maganda kung may mga gamit, no? Para po sa mga may sakit. Again, sa mga maluwag pa at meron pang pwedeng i-shell out, no? Maraming salamat. No? So, at lahat din, maraming salamat sa dumalo ngayon sa unang gabi. At napansin natin na pagpuno at maraming tao, nag-iinit yung ating simbahan. No? So, kaya kailangan nating maayos yung mga helicopter natin dito para madagdagan po ng hangin. No? So, again, no? Lalabas po yung mga pangangailangan natin pag marami na tayo. Kaya sana ho, no? Sa mga susunod na panawagan natin, maasa naman kami na nandyan lang po kayo para ho, suportahan yung ating pananawagan. At ang pananawagan naman po ay para po sa ating pong simbahan. Again, maraming salamat po sa lahat na na-involve ng ating unang gabi ng ating Misa de Gallo 2025. Palakpakan naman dyan! Uy, lumampas po ako. Dapat ang target ko 5:30. No? So, pero madaling pa naman, kaya uuwi kayong madaling pa. No? So, bukas uli magkita-kita po. Maraming salamat. Magsitayo na po. Adet? Ay, sandali. Puma muna kayo. Sandali lang, Kuya Boyet yan. Mabilis lang yan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kayo ba'y nakapakinig ng mabuting balita? Talaga, isang tanong lang. Kukuha po tayo dito. Ha? Ay, pili po tayo. Halika po. Halika. Nakinig ka ng mabuti? Okay. Sino yung tinutukoy na darating siya? Parang nagniningas na ilaw na nagbibigay ng liwanag. At ang mga Hudyo ay nasiyahan sa liwanag na ito. Yung sign po na dadating na si Papa Jesus po. Hindi. Sino? Ha? Si Juan. Juan. Si Juan. Tama. So, Merry Christmas, ha? At talaga nakaano ka. So, bukas po ulit. Maraming salamat po. Merry Christmas! Isa lamang. So, tinipid. No? So, tinipid yung mga ipamimigay. Di bali, bubuhos po yan sa 24. No? So, marami pong mga pakulo sa 24 ng huling simbang gabi. Magsitayo na po.
Kaya po sa 24 mo ipunin lahat no, para mas masaya. No? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. By the way, wala po muna tayong yung basbas ng holy water sa 24 na lamang po at sa Pasko. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naganap ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan at ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kumukuti-kutita, kumukusi-kusila, ganyan ang itak ng mga pamilya. Ikindat-kindat, kukurang-kurang, pinaglalo ang iyong mga mata. Kumukuti-kutita, kumukusi-kusila, ganyan ang itak ng mga bibig. Tumitibok-tibok, sumisigok-sigok, ang hanap na lang at ibang palangkin ating isakit sa puno. Pusa ng magulay ang pagka ng mga regalo. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, huwag lang manto sa sakitin. Pukulukot-lukot, paikot ng paikot, runa ng palarapit way. Nagdagan pa ng candy, ribones, koses at kuhitan, habang lalong dumadami, regalo mo'y nagdagan. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, huwag lang maluto sa sangitin. Pukulukot-lukot, paikot ng paikot, koronahan mo pa ng pala.